Yun mga bossing, so dumating na yung order natin na yung chroma cups, chroma cup, tamang term din. So ito yung in-order ko na galing sa Shopee. So galing pa siya ng China. So in-order ko siya para mapapalitan natin yung mga cup nito, yung sa DG controller ko. Yung mga papansin nyo may mga iba-ibang kulay. So ito yun. So ito, so buksan natin. So lapit ko lang yung camera para makita nyo ng klaro. Tapos papalitan natin to. Tsaka tignan natin kung sasakto talaga siya. Ito na yung pinakamurang chroma caps na nabili ko sa online. Kasi yung iba, napakamahal. Okay? So ito na mga bossing. So binuksan ko na to nung dumating. Pero ngayon ko pa lang ito try. Okay? So bumili ako na, binilihin ko sila lahat. So actually sobra to yung mga nabs na to, yung mga maliliit. So ito lang yung mga hindi ko naisama ito. Diyan, yung mga knobs na ganito. Pero ito, tsaka to. Yan, kasama ko yan. So ito na. So ito yung sa mga, yan, yung mga maliliit na cup. Okay. So ito yung para sa fader nya. Ito. Sa crossfader, tsaka sa ito, yung mga volume knobs nya. Yan. So 5 piraso to. So 5. So 5 piraso rin to. So sakto siya pero hindi ko alam kung sasakto talaga to. Tapos bumili rin ako ng kulay gray. Yan, kulay gray. Kulay gray para dito sa low. Yan, kasi ibahin ko yung kulay nito para minsan kasi kapag ka nagigig kapag ka patay yung ilaw sa boat, hindi ko gaano makita. Pero memorize ko rin na naman, pero mas parang okay na iba-iba yung kulay niya. Pero hindi yung kulay na sobrang colorful. Para naman parang tayong bading nun kapag ka colorful masyado. Yung hindi masakit sa mata at malinis siya tignan. So, yun. And then last, yung light gray. Ito yung light gray. Ayan. Okay. So, try na natin kung sasakto siya. So may mga DJ controller dyan. So ito para sa inyo to mga bossing. Okay, start na tayo mga boss. So unahin natin yung ito yung nuts nya. So nagdala ako ng plies ito. Tsaka yung flat screw para susungkitin natin. Pero i-try muna natin hawakan o hugutin para hindi gaanong magasgasan. So hindi naman siguro mahigpit to. Okay. Kaya unahin natin yung low. Kaya pantayin lang natin yung mga guhit. Ayan. So unahin natin to. So yung low dapat is ito. Color. Ito. Ayan, lagay natin to. Try natin hugutin. Okay. Yung matigas. Yun. Okay. So ito yung mukha niya mga bossing. Yan. Yan, papansin nyo. Ito yung pinaka nakakabit siya kanya. Parang hindi naman masyadong komplikado kasi basic lang naman na parang nakikita nyo sa radyo. Ito lang naman to. So check na natin to. Yung gray. So yung laman niya ganito. So bilog lang siya. Ayan, ganito lang siya. Pero may kasama siyang ito yung maliit. So yung maliit na to meron siyang guhit. So tangina ng mga tricycle, napakaingay ngayon. Ito yung guhit niya na yan mga bossing. O ito yung bilog na maliit na to. Ito yung ilalagay mo dito. Okay. So yung maliit na to napapansin niyo meron siyang parang flat dito. Ayan o, flat. So yan yung nakasukat doon. Yan. Yan yung nakasukat dyan. Parang ganito. Yan. So ito sa kanya. Ayan naman yung kulay black. Okay. So siguro ito yung ilalagay natin dito. Malamang kasi hanapin nyo muna yung pinaka guhit nya. Ayan, may guhit yan. Isa lang naman yung guhit dyan. So yan lang naman yung guhit dyan. So sasakto nyo lang siya.
So kailangan ilagay muna natin ganyan. Yan. So yung sentro niya is yan. Hanapin nyo lang, igilid nyo lang sa may pinaka yan, sentro. Sa gilid, okay? Okay, ayan mga bossing. Yan yung itsura niya. So yun ito yung ilalagay natin dito, okay? Kita nyo ba? Yan. Hindi ko na malapit yung video eh. Okay, lapit nga natin. Okay. So ito mga bossing yan. Okay, lagay natin to ha. Yan. So isasakto natin yung yan yung parang naka-straight na yan. Yan. Yan yung isasakto natin dito. Okay. Hanapin lang natin. Yan. Okay. So yan. Okay na siya. Yun. Sakto. And then kabila. Yan. Okay. So yan na yan mga boss. So papalitan natin to lahat. Okay. So yung size niya mas malaki siya dito sa stock ng Hercules Impulse 500. Mas malaki siya. Tsaka mas okay siya hawakan kasi pan siya may pagka-rubber. Ito kasi plastic to eh. Pure plastic to. Ito naman rubber. Yan. Parang mas malaki siya hawakan. Mas madikit siya hawakan. Tsaka mas okay. Mas malaki siya. Okay. So try muna natin to yung crossfader niya at yung volume tsaka yung tempo. So check muna natin yung ito. Tingin ko lang hindi ito sasakto Okay, try natin. So hugutin na natin to. Hugutin din natin yung ito. So hugutin muna natin. Ito na lang yung sa crossfader na lang. Oh, liit lang naman pala siya. And then kuha na tayo ito. So ito mga bossing, maliit siya. Maliit yung pinili natin. Tapos napapansin ko, yung tusok nito is nasa ibabaw. Ito naman, ito, napapansin nyo wala, di ba? Sa ilalim siya. Nakailalim siya, yun oh. Yun. Ito nasa ibabaw, ito ilalim. So mangyayari, bitin to. Bitin yung ito yung sa crossfader niya. So lahat to, pare-pareha sila, bitin to kasi ito sakto to eh. Kasi nga 'di ba original to. Nakaibabaw yung ito na yung tutusukan ng ito yung metal na to. Ito naman nasa ilalim. So pag itusok natin to dito, ano? Wala, hindi siya sakto, wala. Bitin. Yan wala oh. Hindi ba mga bossing? So sablay to. Maliit. So hindi ko alam kung magagawan ko to ng paraan pero parang wala, sablay talaga to. So ito pa rin yung gagamitin natin, yung original. Okay? So wala to. Siguro sa mga SB3 yan, pwede yan. May SB3 mga mga series na ganun. Yan, pwede yan. Kasya siguro to. Okay? Kasi nagkaiba sila ng crossfader eh. Baka yun baka mahaba yung metal nun. Baka kasing laki dito ng mga SB3. Okay? So hindi natin to mapapakinabangan. Okay? So diyan na yan. Dito na to. Okay, balik na natin yung original niya. So kabit natin. Ayan, sakto. Ito walang problema kasi sakto talaga to. Okay? So ang malalagay natin mga bosses, ganito lang. Lahat mapapalitan natin. Okay? So binili ko lang naman to para maiba yung mga knobs niya. Okay? Para hindi ganong ganong kukupas yung mga itim niya. So okay, let's go. Palitan na natin. Pala mga bossing, meron akong konting tip sa mga mayroong mga DG controller. So kung magpapalit kayo ng mga knobs, mga chroma caps. So ang gawin nyo, 'di ba? Yung iba
mahigpit, di ba? So may nakita kasi ako sa YouTube din na yung ginawa niya is nilagyan ng tela na ganyan, tapos pinaka ayan, kanya ng plies dito, tapos sinugot niya. So ang mangyayari doon, parang nagasgasan ata yung mga original na mga chroma caps niya. So ang gawin niyo na lang mga bossing, kapag ka mahigpit niyo, may mga encounter kayo ng mga mahigpit na mga chroma caps. So ang gawin niyo, ganito na lang yung ginawa ko. So ito, tulad nito, mahigpit to. Ayan, mahigpit yan. So ang gagawin niyo, kuha na lang kayo ng flat screw, tapos ihugutin niyo siya ng kaunti. Lagyan niyo ng persa. Ayan. Lagyan nyo ng medyo ng konting lakas, pagugod na ganyan yan, tapos tusukin nyo yan ganyan yan. Pagka natusok nyo na, hila dito, tapos kaunting sipat dito, kaunting tulak, tapos yan, hilahin nyo. Pagka meron nakasugutin nyo, bigyan mo rin ng persa dito, yung plies, then na hindi ako makapersa yan, okay. So at least hindi hindi madadama yung chroma cap nyo na original. Tapos wala rin siyang gasgas dito. Lagyan nyo lang ng tela mga boss. Para kasi madulas naman to yung paint eh. So ayan. Tusukin nyo lang, tapos bigyan nyo ng piraso to. Tapos sabayan nyo ng hugot dito. Halos karamihan ng mga yung mga knobs ng mga chroma caps ang kasi original to eh. Kaya ang higpit. So ganoon na lang gawin nyo mga boss. So yun lang yung tip ko. Okay. Okay nga pala mga bossing, meron akong napansin. So ito pala ang pang fader na ito, cross fader dito. Kaya pala siya malaki kasi hindi ako nakabili ng sukat para dito. Pero hindi talaga siya compatible dito sa yung cup niya. Malayo talaga kasi dito talaga sa ilalim nakalagay. So ang nangyari, so napansin ko kanina, ito yung sa tempo niya, nalagay ko siya. So ang sukat pala nito ay para dito sa tempo niya kasi maliit yung tatanggalin natin to yan. Oh, maliit lang to. Ito maliit siya. Kaya mag-focus. Yan, maliit lang to. Maliit siya kaysa dito. Ayan oh. Napansin nyo, di ba? Maliit siya. So ang kasukat nito ay yung kasama dito, yung in order ko. So malalagay lang natin siya dito. Tapos kung ang ginawa ko dito hindi siya sakto, malaki pa siya konti. Ayan, malaki pa siya konti. Ang gawin nyo, tabasan nyo sa gilid. Ayan mga bossing oh. Focus. Focus ka, pukin ang ina. Focus ka, boy. Ayan oh, tabasan nyo yung gilid niya mga bossing. Ito, tabasan nyo. Ayan. Tabasan nyo kahit blade lang or gunting na matalas or kutsilyo. Yan, pwede na yan. Tabasan nyo lang konting-konti kasi hindi siya sasakto dito. Ayan oh. Di ba? Hindi sakto. Dapat sumakto siya na gitna talaga. Ayan. Para malagay nyo ng maayos. Ito, saktong-sakto to mga boss. Ayan o. Ayan. So malinis siya. Mahigpit din siya mga bossing kahit na nasa ilalim. Kasi ayan, napapansin nyo mataas yung metal niya. Ayan, mataas. Hindi katulad dito sa ito, tulad dito sa crossfader. Napakaliit lang. Ayan o. Oh, mababaw lang siya. Ito mataas. Ayan. So maabot yung paglalagyan niya dito. Ayan, maabot niya yan. So yun lang. At least nagamit natin. So magagamit pa rin natin to. So ang gagawin ko, kulang talaga yung in-order ko. Dapat meron siyang sukat na ganito kalaki. Tapos yung dito, yan, tsaka yun. So ito na yung pinakamurang binili ko sa Shopee. So 5 piraso ata is 102. Mga ganun. So 5 yun. Okay. Kapag bumili kayo sa original na Hercules or sa Silent Noise, ang isa nito tsaka yung isa nito is 100, parang 150 ata. Sobrang mahal. So at least sana makatulong to sa mga
sa mga merong DG controller, lalong lalo na sa may mga Hercules Impulse 500. Okay, so yan, ito sakto to, yan sakto. So ito lang talaga na at least magagamit ko to. Ito lang talaga yung kulang na in order ko. So okay lang yan kasi counting differential lang naman yan. At least medyo malinis naman siya tingnan, di ba? Bagong muka. Bagong muka, bagong tae. Away-away na nga yung Congress eh. So yun lang mga bossing, kompleto to lahat. Okay? So lagay na natin para mapalitan na natin to yung dalawa. So ito, standby lang to dito. Okay? Let's go.